Kamusta po? Hello po mga kabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At samahan niyo po inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po yung magkomentuhan. Magkomentuhan na po tayo. Ito po, pinag-uusapan na po ito sa social media. At talagang grabe daw po. Lumalabas daw po ang katotohanan. Dahil daw po, ito daw pong ilang miyembro ng ex-bodyguard ni Saldico ay bumaliktad na daw po mga kababayan at binabawi na raw po ang kanilang naunang statement tungkol po dito po sa mga mali-maleta issue at mga sinasabing na dideliveran daw po ang Pangulo at si dating Speaker Romualdez. Mangyayari po talaga yan. Hindi po ba? Lalong-lalo na kung ikaw ay gigipitin na di umano at mahina ang iyong paninindigan. Hindi po ba? Dahil nakita rin po natin yan, biglang nawala si Orly Gutese. Di po ba si Orly Gutesa po ay bigla pong nawala at bigla rin po yatang mga kababayan bumaliktad ang kanyang paninindigan. Nanahimik. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi po natin, may tamang panahon. Dahil ngayon po, gagamitin po talaga nila ang kapangyarihan at pera ng taong bayan di umano para po mailigtas at mapagtakpan ang ginawa nilang anomalya sa ating bansa. Hindi po ba? Logic lang yan. Ito po, umpisa na po natin pakinggan sila at panuorin. Binabanggit po 69. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin pong manahimik. Binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon. Tapos Romualdez Co. at iba pa sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit po. Nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Yan po mga Gusto bayan. na namin pong Binabawi na raw po nila ang kanilang unang salaysay, mga kababayan. At may mga takip po ang muka. Nakasalamin, may mask, samantalang nung sila po ay humarap para sa katotohanan ay malalakas po ang loob ng karamihan po. Halos lahat po sila, walang takip ang muka. Hindi po ba? Talagang may paninindigan. Dahil po dito, pagka mahina po paninindigan mo sa katotohanan, mga kababayan, at gobyerno na mismo ang involved sa malawakang korupsyon. At ito po ay hawak ang kapangyarihan ng bansa. Hindi po ba? Pag mahina ka, sa tingin mo hindi ka babaliktad. Logic. Ito po kasi nangyayari sa kanila kung paano po gipitin pati po ang abogado. Patong-patong po kasi ang ginagawa pong kaso sa kanila at sa kanilang abogado. Pakinggan po natin itong balita at panoorin. I-set up ko lang po, mga kababayan. Matapos may consolidate ng Ito po. Ganito po ang ginagawa po sa mga kasamahan niya. Marami pa po yan. Halos 4 lang po yan eh. Yung sinasabing babaliktad at marami pa raw kasama. Marami pa po naman yan. Pag dumating po ang tamang panahon, makikita po natin talaga ang katotohanan na hindi na po sila ginigipit. Hindi po ba? Matapos may consolidate ng Department of Justice ang mga reklamo na inihain ni na dating Senador Antonio Trillanes Deport, mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. at ni dating National Security Advisor Eduardo Anyo. Naisampa na kahapon ng DOJ National Prosecution Service ang mga kasong cyber libel at perjury laban kina Attorney Levy Baligod at sa 18 umanong nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Saldico. Sa isang pahayag,
kinumpirma ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na naisampa na kahapon ang mga kaso sa Regional Trial Court ng Caloocan City, Las Piñas City, Muntinlupa City at San Juan City. Samantala, kino-question naman ni Attorney Levy Baligod ang ginawa ng DOJ na pagsasampa ng kaso sa iba't ibang Regional Trial Court sa Metro Manila. Aniya, tila pagpapahirap para sa kanila ang ginawang aksyon dahil hindi umano sila makakaasa ng patas na pagtrato at rule of law sa kasalukuyang DOJ at National Prosecution Service. Bukod dito, ipinagtataka rin ng kampo ni na Attorney Baligod ang pagsasampa ng kaso matapos sa naging public announcement ng Office of the Ombudsman noong July 20 na kung saan credible nila ang mga naging pahayag ng mga kinuhanan nila ng salaysay. Bukod dito, iginigit din ng abogado na napagkaitan din sila ng due process dahil hindi man lang nila nakapaghintay na makapagsumite sila ng motion for reconsideration bago na isampa ang kaso. Tugon naman dito ng DOJ, ang pagsasampa ng kaso ay alinsunod sa rules on jurisdiction at venue. Ayon kay DOJ spokesperson, Nakita niyo po mga tambay kung paano po gipitin sa pangunguna po ni Attorney Baligod. At syempre po ang mga nagsampa raw po ng mga kaso, mga libelous at kung ano-ano pa. At kitang-kita naman po natin kung sino-sino po ang mga nagkakaso. Si Trillanes, si De Lima, tapos si dating si Anyo at yung head po ng kulungan na Muntinlupa, ano ba pangalan no? Nakalimutan ko. Sila po mga kababayan nagsampa ng kaso, mga kababayan. At nakita naman po natin at nasaksihan. Dahil mismo, ito pong si Boying ay kumuha po ng ebidensya rin eh. Gagamitin din po nila daw kay Tambaluslos na tinatawag ng Vice President sa dating speaker. Di ba? May pinaniniwalaan din si Boying dyan eh. Sinasabi niya eh. Lalo-lalo puro sa male-maleta. Pero ngayon, ito po ang nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kababayan. Ito pong sinasabi pong kasama sa 18 na ex-bodyguard, ex-marine. Ito pong 4 po yata ito na sinasabi nga babawiin na nila yung unang statement nila. Mga kababayan, ikaw ba naman? Ito po, iyan po ang logic eh. Ang logic, magigipit ka. At pwede pang takutin ang pamilya mo. Mawawala na ng seguridad ang pamilya mo. Tatakutin ka pa. Lalong-lalo na dito po sa sitwasyon ngayon na mismo ang babanggain mo ay mismo po yung pinakamataas na kapangyarihan sa bansa, ang Pangulo at ang kanyang pinsan. Sila po ang itinuturo na mastermind Pagdating po dito kay Saldico at dito po sa kanyang mga ex-bodyguard, ex-soldiers, ex-marine, na sila nagdi-deliver ng sinasabi pong mga pera na ubod ng lalaki na galing po sa ating buwis na pinopondo po nila taon-taon para masabi po at sinasabing gagamitin sa tama ang ating buwis. Pero sa kabila nun, pumutok ang issue na ang pera ng taong bayan ay pinagpaparti-partihan lang pala nila. Di umano, lalong-lalo po yung sinasabing mga programa dyan po sa DPWH. Hindi po ba? Kaya ano po ang aasahan natin? Ano po ang ine-expect natin dyan, mga kabayan? Expected na po natin yan. Uulitin ko po, ganyan din po ang nangyari kay Gutesa. Bigla po, pag nakakausap na po nila, hindi po ba? At lumalabas na po yung sinasabing panggigipit. Di umano. Mga kababayan, susuko ka dyan. At ang tanong pa, mga kababayan, hindi kaya bumaliktad ka lang? Safe ka? Safe din ang pamilya mo? At mas malaki ang bonus na matatanggap mo? Hindi po ba? Hindi kaya? Dahil nasa kanila ang kapangyarihan at nasa kanila ang issue ng mali-maleta, limpak-limpak na salapi. Hindi kaya masilaw? Katulad po nito, hindi kaya nasisilaw sa pera? Di umano? Hindi kaya ito ang silaw na sinasabi? Hindi po ba? Dahil din po sa Panginoong Hesukristo.
meron din pong nasilaw sa pera. Hindi po ba? Sa pilak. Ngayon pa kaya? Napakaraming issue ng gobyerno ngayon. May issue pa ng ginto at issue ng maleta. Hindi kaya nasilaw sa pera di umano at sa pangako at sa seguridad na hindi na sila magkakaproblema at hindi na sila didemanda? Hindi na sila makukulong? Basta bumaliktad ka lang dahil nasa amin ang kapangyarihan, kontrolado namin lahat, di umano. Hawak namin ang PNP, AFP, DILG, NBI, DOJ, Ombudsman, di umano. Hindi po ba? Pagka mahina-hina ka riyan at mahina ang paninindigan mo at pagmamahal mo sa bayan, baka nga masilaw ka sa suhol dahil nga marami kasi silang pwedeng takutin dyan, di umano. Hindi lang ang iyong sarili, pati po ang iyong pamilya, buong pamilya, di umano. Dahil nasa dugo na po yata nila yan. Hindi po ba? Lalo-lalo po sa pagiging sakim at gahaman sa kapangyarihan at pera ay kaya nilang gawin lahat. Hindi po ba? Expected na po natin yan na mangyayari po yan dito po sa grupo ng mga ex-soldiers, ex-marine. At umaasa naman po tayo mga kababayan dahil sinasabi rin po ni Atty. Baligod, marami pa po yan. Hindi lang po 18 yan. Hindi po ba may lumabas pa nga 4 nung nakaraan? Kaya nga naging 22 sila. Ngayon, kung may bumabaliktad na 4 at meron pa raw pong parating o susunod sa kanila dahil baka malaki ang offer, di umano. Okay lang po yun, mga kabayan. Expected na po natin yan. Marami pa naman po. Lalo-lalo po pag nawala na po sila sa kapangyarihan, lahat po sila'y napalitan at ipagkakaloob na po ng may kapal ang isang agila na manggagaling sa Mindanao. Sa tingin nyo, mga kababayan, hindi lalabas lahat ang napakaraming magpapatotoo kung wala na po silang takot at wala na pong banta sa kanila at sa kanilang pamilya. Ano sa tingin nyo? Hindi po ba? Yan po ang iniintay po nating katarungan. Diyan lang po tayo magkakaroon ng katarungan sa pinagagawa po nilang malawakang korupsyon sa ating bansa. Pagka nawala na po sila sa kapangyarihan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, Atty. Baligod. At siyempre po sa mga natitira po na may paninindigan at pagmamahal sa bayan. Ingat-ingat po kayo. At alam naman po namin na talagang grabe po ang panggigipit na ginagawa po sa inyo. Grabe po, sampahan kayo ng kaso sa iba-ibang korte. Talagang pinahihirapan pa kayo. At talagang grabe. Saan ka ba naman nakakita? Mga kababayan, only in the Philippines. Kung sino po ang nagsasabi at sinasabing mga testigo na dapat ay protektahan mo ang mga testigo dahil kukuhanan mo ito ng mga impormasyon, halos lahat po ng testigo at magsasabi ng katotohanan sa malawakang korupsyon ay siya pang nadidemanda at nagigipit. Grabe, no? Ganyan po ngayon sa ating bansa dahil naging sindikato na di umano ngayon ang ating bansa. Sindikato na daw, mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo, Atty. Baligod at ang mga natitira pang may paninindigang mga soldiers, 18 Marines o mahigit pa. Ingat po kayo, mga kababayan. At muli po, thank you po at maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo, mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po at shoutout din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Felipe Shapno from Texas, USA, kay Ma'am Elby Sermani from North Miami, Florida, USA, kay Romulo de Binagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa.
At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at doble-doble ingat po at God bless po sa inyong lahat. Muli po, paalam. Bye-bye.